This is the story of a man who answered God's call with a faithful heart. Before the title, before the responsibilities, he was just a man who said yes to the calling of God. Sa church sa Laguna. Doon kami pinagtagpo ng Panginoon. Siya doon siya yung tagalinis doon. Tapos naging drummer siya. Ako namang usheret. Yung hindi pa siya pastor noon, nag-handle pa lang siya ng Bible study sa Malipay. Pero nung tumagal na, naging pastor na siya. Pagkagaling ko ng trabaho, kunyari, pasok ko, 62, dadaan ako doon sa Alabang. Yung unang gawain pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Doon namin natagpuan si Medi, yung asawa ni John Landicho. Yun ang naging result at bunga ng pagpapagal namin doon. Tsaka yung iba pa, yung Alabang, bali cell group lang yon. Pero yung gawain talaga sa Malipay. Na-experience ko doon yung naglalakad kami sa putik. Kasi maputik yung lugar na yun kasi bundok yon. Bagamat siya, hindi siya mataas, pero kung tawagin bundok kasi yung lugar na yon, masukal. Bit-bit namin yung aming mga sapatos. Nakataas yung mga damit, yung pantalong ni Bishop. Pagdating doon, naguhugas kami ng paa kasi nga sobrang putik. Yung putik hanggang binte. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, naroon pa rin yung kalakasan, pag-alakang ibinibigay ng Diyos. After 1 year, 1999 ata yun, doon nag-umpisa na nagpahayag ang Panginoon kay Bishop na aalisin kami doon at dadalhin niya kami rito. Nung nasa Ascobil pa, siguro wala pa kami 1 buwan doon, napunta na kami ng bunkers. O si Bishop, pagdating dito, nung unang attend niya namin doon sa Ascobil, pinakita sa kanya ng Panginoon na yung mga mananampalataya parang nakakulong sa kulungan. Kasi siksikan, maliit na yung lugar So, ang ginawa niya, after 1 week, naghanap na siya ng lugar. Ang nahanap nga nila yung sa bunkers. Hindi pa yung maganda para pambodega. Hanggang sa 25 years, gumanda, naging maayos sa tulong ng Diyos. 25 years kami dito. Si Bishop, madiskarte siya. Marami siyang alam na kaya kumikita rin siya kahit papaano. Tulad ng bagong dating kami rito, nagtitinda siya ng banana chips. Binubuhat niya yung isang sako mula sa Alabang. Pag may nag-order sa kanya, kumikita daw siya ng 300 daw sa isang sako. Yun yung diskarte niya para kumita. Andun na yung building na yun, kumbaga nadagdagan lamang. Saka nung nagtayo ng school, nakilala niya kasi si Edward Odesma. Siya yung nagsabi sa kanya na mag-aral ka. Kasi pag may school ka, hindi pwedeng hindi ka nakapag-aral. Kailangan matapos ka ng pag-aaral. So yun, nag-aral siya 4 years sa ICC. Doon nag-umpisa. Nag-open yung school 2009, hanggang nag-boom, tumagal ng 10 years. Pagka-bakasyon, gagawin nila yung Leonard, silang dalawa. Pagkatapos ng 2 buwan, kailangan bago magpasukan niya rin na yun. So, nakita ko doon yung pagsakripisyo din niya. Pagka yung may meeting, kunyari yung school, kahit hindi pa siya masyadong nakakapahinga, ligo na siya, alis na siya. Yun ang nakita ko, isa pating dahilan kung bakit siguro siya nagkaganon. Kasi napagod, naligo, ayun. Tsaka yung experience ko, yung na-stroke siya. Kasi napansin ko na siya, na-stroke kasi siya 2019, January 3. Pero December, pag pupunta siya ng Laguna, siyempre aalis siya, di ba? Napansin ko na yung paa niya, parang hindi na ayos yung lakad. Pero hindi ko binigyan ng pansin yun. Lunes Martes ata yung ginagawa yung school. Binububungan yung para sa grade 7 sana. Tapos, sabi ni Pastor Bert, si Bishop parang lasing kasi susuray-suray daw. Tapos kung magsalita, hindi na okay. Yung pala na-stroke na siya, hindi niya alam. Nung akala nga niya, kukunin na siya ng Panginoon. Pero sa habag ng Panginoon, dinutulungan pa rin ng Diyos yung kanyang buhay. Yung prinsipyo niya sa spiritual, saka yung pagtatapat niya, pagsunod niya, yun.
Sa akin, palagay ko yung pag-encourage, yung bagamat masakit, minsan nire-review. Kaya niya nire-review kasi mahal niya sa Panginoon. Pag nakikita niya hindi ayos, nire-review ko yung talaga. Mahigpit, pero yung higpit na yun, may kasamang pagmamahal. Unang-una, magpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw yung binigay ng Diyos sa akin bilang aking asawa. Pangalawa, siyempre nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi tinuruan niya ako sa pamamagitan mo, tinuruan niya akong magsakripisyo, magtiis, sumunod ng lubusan sa kaloobang ng Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ka ng patuloy na kagalingan, kalakasan, at dalahin ko mahabang buhay, ipagkaloob niya sa iyo, katagumpayan, sa gawain pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mapagtagumpayan natin yung mga nararanasan natin bilang tagapanguna sa iglesyang ito. Kaya salamat sa Diyos, binabati kita ng maligayang kaarawan, naway magkaroon ka pa ng maraming kaarawan, mahabang buhay, patuloy na kalakasan, katagumpayan, at ang espiritu ng kapakumbabaan, pagtatapat at pagsunod, maghari sa puso mo. Blessed birthday! Narito yung mga taong nagmamahal sa iyo, gustong bumati sa iyong kaarawan, pakinggan mo sila. Mula sa JCGH Gumao, Kami ay bumabati ng... Psalms 121 verse 5 to 8. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay yugin mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Blessed 60th birthday, Bishop Ray! We love you with the love of the
Happy birthday, blessed birthday po, Bishop Ray. Salamat sa pagtuturo, paggalit, at sa mga... Totoo yun. Sa mga bagay na pinaparanas at tinuturo mo sa amin, sa kabuuan ng kabataan at sa boys. Lalo higit sa mga boys. Birthday na po ni Bishop sa Tuesday. Ano po ang masasabi niyo sa kanya? Salamat sa Panginoon sa karagdagang taon na pinagkaloob sa Kanya at salamat sa Panginoon sa kalakasang pisikal na patuloy niyang nararanasan. Aliyah. Anong masasabi mo kay Bishop na 60 na siya? Blessed happy birthday po, Bishop Ray, and stay healthy and strong and ano ba ba? And yan. Ako po si Los Benditel Diaz. Birthday na po ng ating Bishop. Ano po ang masasabi niyo sa kanya? Unang-una, blessed birthday Bishop. Maraming salamat po sa paggabay mo sa amin bilang mga anak ng Panginoon. Naging tatay ka po sa amin na yung mga tagapasunod. Maraming salamat po. Naway, happy 60th birthday, Bishop. Naway, pahabain pa po ng Panginoon ang iyong buhay at ang ating pong pagsasama sa panambahan pong ito. God bless everyone. Napaka-supportive na Bishop. Marami siyang nalilist ng naaayos na yung buhay. Mga sa amin mag-asawa usually. Wala kasi ako napagsasabihan ng mga about sa amin mag-asawa. Pero dahil kay Bishop, yung tiwala na niya sa akin. At yung tiwala ko rin naman kay Bishop bilang tatay na namin. Pangalawang tatay. Doon, sumusunod kami. Tulad ng mga past namin na nagpapayo sa amin. Kaya natin walang landas na maayos. Kaya papasalamat ako kay Bishop ng marami. Sobra, lalo sa pamilya. Natili kami na nandito kami sa church. Yun lang. Blessed birthday po, Bishop Ray. Salamat po sa pag-ibig, pagtuturo at pagtutuwid. God bless po. Lester Adena, Tubong Malaria. Salamat po sa lahat ng naituro niyo sa akin, Bishop. Blessed birthday. Nabin po. Ano po masasabi niyo kay Bishop na siya ay 60 na ngayong February 17? Thank you po sa lahat kasi nung mula bata ko, inalagaan po nila ako, pinaaral nila ako. Thank you po. Thank you po kasi po binabayaran niya po yung mga exam ko po at happy birthday po. Happy and blessed birthday, Bishop. Nawa patuloy pa na ang pagpapala ng Diyos ay pagpapala, kagandahan ng iyong physical na katawan, kalusugan ay patuloy mong ibuhos. Ang walang hanggang anointing. At yung nawa, yung pagdating ng Panginoon, sama-sama tayong lahat. Masasalubong. Salamat! Puri ng Panginoon Diyos. Siyempre, yung dalang hapon, nabati kita, happy birthday, happy 60th birthday. At ikaw ay senior na tulad ko. Pagpalain ka ng ating Panginoon, dalangin ko, ikaw ay restore ng Diyos, church na pinagkatiwalaan ng Diyos sa iyo. Happy birthday, Bishop Ray Ibibal, Abad, Calago. Praise God. Amen. Happy birthday, Bishop Ray. Bishop, salamat sa Diyos. Lalo kang gumaling, pagalingin ng Panginoon, ang kalakasan mula sa physical na iyong pangangatawan. Happy birthday uli, Bishop. Ate Ray, ako bumabati sa iyo ng happy birthday, no? At ang aking wish sa Panginoon ay magkalubang ka ng malusog na katawan at mahabang buhay pa. Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pero ibili, tumatanda lang yung ating katawan. Pero yung Diyos sa puso natin at ang puso natin, hindi naman tumatanda yan. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa iyong kaarawan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at buhay
at maraming taong pang dumating sa buhay mo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. God bless you tayo at happy birthday muli. Pagpalain tayong lahat ng Diyos ng buhay. Amen. Happy birthday!